Sa liblib na mga nayon ng Visayas region ng Pilipinas, bumubulong ang mga tao sa mga nilalang na hindi tao. Nagkukubli sila sa dilim, sinisipsip ang dugo at organ ng mga kapuspalad. Tinatawag sila sa pangalang nakakapanginig sa sinumang bata kapag narinig nila ito. Aswang. Ito ay hindi lamang isang horror story na ipinasa sa bibig. Ito ay isang kwento, isang alaala, isang sumpa na ipinasa sa mga henerasyon. At ang ating bida ay isang binata, si Gimo, na isinilang na may hindi pangkaraniwang kapalaran. Isang kapalaran na nakatali sa kadiliman, takot at isang lihim na kakaunti ang nangangahas na harapin. Nawala ng mga magulang si Gimo sa murang edad. Balitang-balita na namatay sila sa kamay ng aswang. Lumaki siya sa ilalim ng mahigpit na proteksyon ng kanyang lolo, si Celso, isang maalamat na albularyo, isang salamangkero na iginagalang ng buong rehiyon. Ngunit kabalintunaan sa kabila ng pagkakaroon ng dugo ng isang mahiwagang tagapagmana, si Gimo ang pinakamahiyang tao sa nayon. Napailing na lang si Gimo sa narinig niyang salita. Gayunpaman hindi siya pinahintulutan ng tadhana na makatakas magpakailanman. Isang gabi nang bumabagsak ang makapal na ulap, nang umalingaw-ngaw ang mga pag-ungo ng mga aso sa buong bukid, isang kakaibang itim na figura ang lumitaw sa likod mismo ng kanilang bahay. Mapupula ang mga mata, balahibo ng balahibo at ang amoy ng kamatayan. Nang gabing iyon, nasaksihan ni Gimo sa sarili niyang mga mata ang bagay na kinatatakutan niya sa buong buhay niya. Iyon ang sandali na nagsimula ang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ng mga tao at ng aswang. Ngunit ang hindi inaasahan ni Gimo ay sa pagitan ng linya ng dugo at kadiliman, mayroong isang dambuhalang nilalang na nangahas na ipagkanulo ang sarili nitong uri upang tumayo sa panig ng mga tao. Ito ang pinakanakakatakot ngunit trahedya na kwento ng aswang. Isang kwentong hindi para sa mahina ang puso. Sa makapal na dilim ng isang maliit na nayon, isang bata ang isinilang sa gitna ng panaghoy at takot. Sinasabing ang kanyang mga magulang ay pinatay ng aswang, ang kanyang katawan ay hindi nabuo, ang kanyang mga laman at dugo ay nawala pagkatapos lamang ng isang gabi ng madilim na buwan. Ang batang iyon ay pinangalan ng Gimo. Mula bata pa lang, lumaki si Gimo na napapaligiran ng mga bulong ng mga taga-nayon. Kawawa naman ang ulilang iyon, ang pamilya niya ay pinagmumultuhan ng aswang. Walang nangahas na makipaglaro sa kanya, walang nangahas na lumapit sa kanya. Pero may isang taong laging nagpoprotekta sa kanya, laging kasama niya iyon ay si Eng Celso, ang kinatatakutan ng buong nayon. Si Celso ay hindi ordinaryong tao. Siya ay isang albularyo, isang salamangkero, isang manggagamot, ang tanging may sapat na lakas upang labanan ang mga masasamang espiritu. Para sa kanya, ang isang aswang ay isang kaaway lamang na kailangang alisin. Ngunit para kay Gimo ito ay isang pagkahumaling na nakaukit sa kanyang dugo. Sa tuwing maririnig niya ang sipol ng hangin sa siwang ng pinto, naiisip niya ang pulang mata ng aswang. Tuwing humihinto ang mga tandang sa kalagitnaan ng gabi, nanginginig siya, iniisip na ang madilim na anino ay nakatago sa labas ng balkonahe. At pagkatapos, sa kanyang mahimbing na pagtulog, napanaginipan niya ang kanyang mga magulang na napunit na naginip ng mga dugong nakakalat sa buong lupa. Narrator, pabulong. Si Gimo ay hindi katulad ng kanyang lolo. Si Celso ay matapang at malakas ngunit iba si Gimo. Siya ay isang duwag, isang taong gusto lamang tumakas. Nakakabaliw, ang kanyang nakamamatay na kadugo ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Dahil si Celso ang pumili at ang buong nayon ay pinili, si Gimo ang magiging kahalili ng albularyo. Ngunit isipin mo, kung ikaw si Gimo, magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na gampanan ang papel na iyon? Upang maging ang taong makakaharap sa dyablo,
kapag ang sarili mong puso ay nanginginig sa pangalang aswang. Iyon ang unang buhol ng paglalakbay na ito. Isang binata ang nasa pagitan ng kanyang kapalaran at ng kanyang matinding takot. Hindi alam ni Gimo malapit nang masubok ang sarili niyang kaduwagan. At kapag sumapit ang dilim, kailangan niyang pumili, tumakas gaya ng ginawa niya sa buong buhay niya o harapin ang malagim na katotohanan, ang katotohanan tungkol sa aswang at lihim ng sariling pamilya. Sa araw, ang maliit na nayon ng San Roque ay tila payapa. Lunti ang palayan, mga batang naglalaro sa tabi ng ilog, mga taong nag-uusap sa mapupulang landas. Ngunit kapag sumapit ang gabi, ibang kapaligiran ang namamayani. Patuloy ang pag-ungol ng mga aso, ang malamig na hangin ay umiihip sa mga bubong, at kung saan kakaibang yabag, hindi tao. Noong una, may ilang hindi maipaliwanag na ingailang. Pagkatapos natagpuan ng mga tao na patay na ang lahat ng manok at itik sa kulungan. Ang kakaiba pa rin, ang mga bangkay ay nandoon pa rin, ngunit ang dugo at mga organo ay ganap na nawala. Kinabukasan, turn na ng mga baboy sa kulungan ang bumukas ang kanilang mga tiyan. At pagkatapos hindi lamang ang mga hayop pati na rin ang mga tao ay nagsimulang mawala. Isang teenager na patungo sa pag-igib ng tubig hindi na bumalik. Isang dalaga na wala sa harap mismo ng kanyang bahay, naiwan ang kanyang maputik na sandals. At sa tuwing may nawawala ang nayon ay bubulungan-bulungan. Aswang bumalik na si Aswang. Ang dating mapayapang kapaligiran ngayon ay naging isang sama-samang kinahuhumalingan. Ang mga tao ay hindi nangahas na lumabas pagkatapos ng dilim. Ang bawat bahay ay nagsara ng mga pinto nito, nagsabit ng bawang, nagwiwisik ng asin, at nakadikit na mga anting-anting. Ngunit ang hinala ay nagsimulang kumalat, sino sa nayon ang maaaring maging isang aswang sa anyo ng tao? Ang lahat ng mga mata, ang lahat ng mga alinggaw ay ginawa ang nayon na higit na nakakagigil kaysa sa dilim. Sa kapaligirang iyon, mayroong isang pangalan na higit na binanggit, Celso, ang maalamat na albularyo. Naniniwala ang mga tao na siya lamang ang makakapagprotekta sa nayon. Ngunit si Celso ay matanda na, humihinga ang paghinga, nanginginig ang kanyang mga kamay. At kaya, ang lahat ng mata ay nagsimulang lumingon sa iba, Gimo, ang mahiyaing apo. Hindi kailanman ginusto ni Gimo na maging isang bayani. Gusto lang niyang mamuhay ng normal, malayo sa kadiliman. Ngunit ngayon, sa sunod-sunod na kakilakilabot na pagkamatay, sa mga pagsigaw ng tulong sa gabi wala siyang paraan. Pinilit ni Celso si Gimo na tahakin ang landas na pinakakinatatakutan niya, ang maging kahalili, ang tanging tagapagtanggol ng ngayon. Ngunit paanong ang isang nanginginig na lalaki, isang lalaking may bangungot gabi-gabi ay haharapin ang lumalaganap na kadiliman? Ang nayon ng San Roque ay nagiging isang sama-samang bangungot at si Gimo ang nasa gitna ng lahat ng ito. Sa nayon ng San Roque, alam ng lahat ang isang pangalan. Criselda. Palaging lumalabas ang dalaga na may balabal na nakatakip sa mukha. Bihira ang mukha nito na nakalantad sa liwanag. Sabi ng mga tao palagi siyang nakayuko, umiiwas sa lahat ng mata, parang may tinatagong sikreto. At unti-unti sa mga bulong na kumalat, si Criselda ang naging sentro ng hinala. Sabi ng mga tao noong gabing dumaan siya, ang mga manok at itik sa kulungan ay namatay sa hindi malamang dahilan. Ang sabi-sabi ng mga tao madalas lumitaw ang kanyang figura malapit sa mga lugar kung saan nawawala ang mga tao. Para sa mga taga-nayon, si Criselda ay hindi na isang ordinaryong dalaga, ngunit anino ng kapahamakan. Pero sa gitna ng lahat ng mga hinala, may isang tao na nakakita ng kakaiba kay Criselda. Iyon ay si Gimo. Sa tuwing si Criselda ay tahimik na naglalakad sa mga bukid, ang puso ni Gimo ay tumibok ng malakas. Nakita niya sa kanya hindi isang halimaw, ngunit isang malungkot na titig, isang malungkot na kaluluwa. Ngunit pagkatapos ay sa tuwing naaalala niya ang mga duguang hayop, ang mga hayop na duguan,
Ang tunay na Gimosel ay naglalaho sa likod ng pangangatwiran. Ang mga Gimosel ay talagang humihila pabalik sa pangangatwiran. Dapat ang unang humarap sa kanya. Isang gabi, hindi sinasadyang nakarinig si Gimo ng paghikbi sa likod ng abandonadong bahay. Gumapang siya palapit at nakita si Criselda na nakaluhod, nakahawak sa kakaibang bato na kumikinang na pula. Bumulong siya, bakit ko kailangang magdusa ng ganitong kapalaran? Bakit kailangan kong maging iba? Noon naintindihan ni Gimo. Si Criselda ay hindi katulad ng ibang mga aswang. May dugo siyang halimaw ngunit piniling lumaban sa sarili niyang uri. Isang aswang na nagtaksil sa kanyang uri para protektahan ang mga tao. Ang katotohanan ito ay pumunit sa puso ni Gimo. Pareho niyang hinangad na mapalapit kay Criselda at natakot sa kadilimang dumaloy sa kanyang mga ugat. At ang tanong ay nagpapahirap sa kanya gabi-gabi, may katauhan pa ba ang isang halimaw? Maaari bang matubos ang kasamaan? Sa sandaling iyon, ang pag-ibig, pakikiramay at takot ay magkakahalo na nagwasak sa kaluluwa ni Gimo. Alam niya sa malaot madali, matutuklasan ng buong nayon ang lihim na ito. At kapag nangyari iyon, si Gimo ay kailangang pumili, ang tumayo sa tabi ng babaeng mahal niya o protektahan ang nayon mula sa nakikitang isang kalamidad. Nang gabing iyon ang kalangitan sa ibabaw ng San Roque ay nilamon ng madilim na ulap. Naglaho ang buwan. Walang sinuman sa nayon ang nangahas na lumabas. 3 tao na lamang ang natitira, tahimik na naglalakad sa dilim, si Celso, ang binatang si Gimo, at ang babaeng may dugo ng halimaw si Criselda. Sa harapan nila, nakatayo ang kanilang pinakanakakatakot na kalaban, si Fernan, ang brutal na pinuno ng mga kalaban. Narrator. Si Fernan ay hindi katulad ng iba pang aswang. Hindi lamang siya sumipsip ng dugo, ngunit nais din niyang gawing pinagmumula ng pagkain ang buong nayon para sa kanyang uri. Na may maningning na mga mata, mahahabang pangil, at katawan na nababalot ng mga galos, lumabas si Fernan mula sa dilim, na sinundan ng isang buong grupo ng mga nagugutom na aswang. Nagsimula ang labanan. Si Celso ay nakatayo sa harapan na maihawak na isang kahoy na patpat na inukitan ng mga anting-anting na umaawit ng isang inkantasyon. Ang puting usok mula sa nasusunog na mga halamang gamot ay umalinggaw na nagtataboy sa mga masasamang espiritu na sumugod sa kanya. Siya ay sumigaw, mga espiritu, protektahan ang mga taga-nayon. Nanginginig si Gimo. Kinuyom ng kanyang mga kamay ang mga anting-anting na ibinigay sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay tumibok. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay napilitan siyang harapin ang mga iyon. Isang aswang ang sumugod, ang mga mata nito ay namumula. Sa sandali ng buhay at kamatayan, sumigaw si Gimo, inipon ang lahat ng kanyang lakas at isang sinag ng liwanag ang sumabog mula sa nasusunog na anting-anting na nasa kanyang kamay, sa kanan. Sa unang pagkakataon naramdaman ni Gimo ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Hindi na siya duwag na hawakan na niya ang pamana ng albularyo. Ngunit sa sandaling iyon, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Si Criselda, sa halip na pumanig sa kanyang mga kasama, ay sumugod upang pigilan ang mga aswang sa pag-atake kay Gimo. Pinunit ng kanilang mga kuko ang kanyang balabal na nagpapakita ng kumikinang na pulang mga mata, ngunit ang tingin ay hindi isang kontrabida, ngunit isang taong lumalaban upang protektahan. Umuungaw si Fernan, taksil. Mangahas kang talikuran ang iyong kauri. Ngunit hindi umatras si Criselda. Sumigaw siya, pumili ako ng tao. Pinipili ko ang buhay, hindi dugo at kadiliman. Naging mabangis ang labanan. Nasugatan, nahulog si Celso, ngunit sinubukan pa ring gamitin ang natitirang lakas sa pag-awit ng isang spell. Hawak ang isang pananggalang na bilog para kina Gimo at Criselda. Sumugod si Gimo sa gitna, nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Sumigaw siya, hindi na ako tatakas, lolo. Ito na ang oras para lumaban ako. Ang kasukdulan ng nakamamatay na gabi, hinarap ni Fernan si Celso ng direkta. Dalawang sinaunang kapangyarihan ang nagbanggaan, mga spelling at claws, liwanag at dilim. Ngunit sina Gimo at Criselda ang mga mapagpasyang salik. Nag-coordinate sila, nagsanib ang kapangyarihan ng tao at halimaw, na lumikha ng isang nakamamatay na suntok.
Habang ang huling liwanag ay kumupas, ang mga aswang ay nagkalat. Si Fernan ay bumagsak, ang kanyang mapupulang mga mata ay kumukupas. Ngunit ang tagumpay ay hindi lamang dugo at sakripisyo. Nag-iwan din ito ng nag-aalab na tanong, ang isang aswang ba ay tunay na tumatayo sa panig ng tao? At ang gayong pagtataksil ay mapapatawad pa ba? Sa wakas natapos ang mahabang gabi. Si Fernan, ang brutal na pinuno ng mga aswang, ay nahulog. Ang mga demonyo ay umatras sa malalim na kagubatan, naiwan ang isang nawasak na nayon, ngunit nakaligtas sa pagkawasak. Sa kislap ng bukang liwayway, 3 figura na lang ang natitira sa lupang may bahid ng dugo, Celso, Gimo at Criselda. Nalugmok si Celso, humina ang paghinga. Niyakap siya ni Gimo, nanginginig ang mga kamay, bumagsak ang mga luha at naghahalo sa amoy ng mga halamang usok. Tiningnan ni Celso ang apo na parehong mahigpit at mapagmahal. Sa mga huling sandali, bumulong siya, Gimo, mula ngayon, albularyo ka na ng baryong ito. Magpakatatag ka pa. At pagkatapos ang matandang mata na iyon ay pumikit magpakailanman. Si Celso, ang maalamat na shaman, ay nawala, nag-iwan ng pamana, nag-iwan ng pasanin, at nag-iwan ng isang binata na nakaranas ng pinakamalaking takot sa kanyang buhay. Bukod sa, si Criselda ay tahimik na lumuhod. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang mapupulang mga mata ay kumikinang sa liwanag ng bukang liwayway. Siya ay hindi na misteryo, alam ng buong nayon, si Criselda ay may dugong aswang. Isang taksil sa kanyang uri, ngunit hindi rin kayang maging ganap na tao. Siya ay nakatayo sa pagitan ng dalawang mundo, ni hindi siya tinatanggap. At si Gimo, sa sandaling iyon, sa wakas ay naunawaan, ang takot na dinala niya sa buong buhay niya ay hindi maaaring mawala. Ngunit nalampasan niya ito ng may tapang, responsibilidad, at pananampalataya sa sangkatauhan. Mula sa isang duwag, si Gimo ay naging albularyo, ang bagong tagapagtanggol ng San Roque. Ngunit hindi ito isang ganap na masayang pagtatapos. Dahil hindi nawala ang kadiliman. May mga alingaw pa rin ang iba pang mga aswang sa malalim na kagubatan. May mga kahinahinalang mata pa rin na nakatutok kay Criselda. At alam ni Gimo kasi simula pa lang ng digmaan. Sa madilim na liwanag ng bukang liwayway, magkatabi sina Gimo at Criselda. Ang isa ay inapo ng albularyo na umaako sa responsibilidad na protektahan ang nayon. Ang isa ay isang taksil na aswang na naninirahan sa hangganan ng dugo at sangkatauhan. Parehong nahaharap sa isang pagpipilian, patuloy na protektahan ang mga tao o madala sa kalunos-lunos na kapalaran ng kanilang sariling dugo. Muling mapayapa ang San Roque. Ngunit sa lilim ng kagubatan na malayo, ang mga pulang mata ay nanonood pa rin. At ang kwento hindi talaga natapos.